people know this kasi nakikita nila yung ate ko, ako. Siyempre, halfy kami. Half Australian, half Filipino. Tapos, alam nila yung daddy ko is lawyer. So, kala ng mga tao, sobrang yaman namin growing up. But my mom comes from a very humble background. Tubo po kami ng Bolinao, Pangasinan. Meron bang taga Pangasinan dyan? Bolinao! Ay, malapit ka ba sa Patar Beach? Oo, doon din kami, banda. So, may katuday kami, be. Oo, diba? Oo. Meron pa bang taga Pangasinan dito? Ayan, si tatay taga Pangasinan, diba? So, mama ko lumaki sa Pangasinan. And marami siyang kapatid. Siguro, ilan ba sila? 3 sila, pero meron din siyang half-siblings na mga 6 or 5. And growing up, maagang nagkasakit yung nanay ng mama ko. So, nasa kanya yung expectation na magtrabaho agad. Sila nung kapatid niyang lalaki, nagtrabaho agad sila. Sila yung tumutulong sa bukid, sila yung nagbebenta ng mga vegetables sa kung saan mang daan noon sa Pangasinan. Habang yung mga iba niyang kapatid nag-aaral. Siya na yung nagbabayad ng tuition fee ng mga kapatid niya. Hanggang sa nag-asawa na yung mama ko, nagkaroon na ng mga anak kami, at lumipat na kami sa Australia. Siya pa rin ang tumataguyod sa pamilya. Siya yung in-expect, unfortunately, nung panahon niya, at nung mga, ano ba yon, siguro 70s, 80s, hanggang 2000s umabot. Ilang dekadang ginampanan ng nanay ko yung role ng pagtataguyod ng kanyang mga kapatid. Hindi man lang sa amin lang, di ba? So, na-spread out yung responsibility niya. So, yung sarili niyang pangarap had to take a backseat. Pinakita niya sa akin, growing up, na minsan yun yung kailangan niyang gawin. Kailangan niyang isacrifice yung sarili niya. And nakita ko, parang una, iniisip ko, kailangan ko rin kaya yung gawin. Kasi may mga pinsan akong hindi pa rin sinuswerte sa buhay. Nandun pa rin sila sa status ng buhay from 20 years ago na tinutulungan ng mama ko sa kanyang mga sariling kapatid. At hanggang ngayon, meron pa rin yung sa buhay namin. Meron pa rin kami mga kamag-anak na kailangan namin tulungan. And inisip ko, baka yun yung dapat ko rin gawin. Baka I'll take a backseat dito sa gusto kong pangarap, no, na umarte. Baka dapat iba yung tahaking kong industriya para consistent yung trabaho ko. Alam naman natin, seasonal dito. And yes, minsan mukha tayong maporma, pero Japorns lang naman yan, guys, di ba? So, doon sa hard work ng nanay ko, di natapos. She did not finish high school, by the way. So, malaking bagay para sa kanyang education. Malaking bagay na i-impart niya sa amin na makatapos kami ng pag-aaral. Para meron din kaming mapuntahan, para matupad namin yung sarili naming mga pangarap. At hindi lang din yun, para kapag natupad na namin yung mga pangarap namin, or napuntahan na namin. Kunwari, ang dream ko, itong sarili kong trabaho ngayon, maging aktor. Yun yung pangarap ko. Well, eventually, na-discover ko, yun yung pangarap ko. At ngayon nandito na ako and I'm making more than enough for myself. Kaya ko na rin tumulong sa iba. Kaya ko na rin i-share yung ganong klaseng mensahe or kumbaga courage na i-own nila yung mga pangarap nila and don't stop working hard for it because eventually you're also inspiring someone else. Another girl, your cousin, your friends, mga kapatid ninyo, maybe even a stranger. Ako sa posisyon kong to, napaka-privilege ko na I can inspire strangers. I get direct messages from mga taong humahanga, hindi lang sa akin, pero kahit sa ate ko, na nagpapasalamat kasi all those years na nag-aaral sila, naging inspiration ako. Hindi ko alam kung paano, pero I guess, like what the Perkins brothers said, the Perkins twins said, di ba? You set an example, and dun sila susunod. Next slide, please. My mother's choices expanded mine. Ibig sabihin, lumawak yung pwede kong pagpilian ng mga pangarap, trabaho. Kasi pinakita niya sa akin na nung panahon niya, kung ano yung in-expect sa kanya, yun din yung mismong stood in her own way sa kanyang gustong matahak na journey niya, na pangarap niya, hindi niya kinaya nung panahon niya. And kung ano yung pinili niyang gawin after that. Pinili niya na, papanindigan ko to. I'm gonna raise my daughters to be able to reach their own dreams. And nung nakita niya ng
maarangkada na ang career ng ate ko. At ako rin mismo, sumali na rin sa industriya, bumalik ng pag-aaral yung mama ko. And doon pa lang din, she was 40 plus na, or maybe entering her 50s era, bumalik siya sa pag-aaral, bumalik siya sa pagtatrabaho. She ended up working in a hospital as a nurse aide, and doon ko nakita, hindi din natatapos, no? Minsan meron tayong chapter sa buhay natin na feeling natin, yun, tulad nung sa mama ko, feeling niya nung panahon na yun, baka hanggang abot tulong na lang ako. Kung ano na lang trabaho, basta kumikita, bibigay ko yung sweldo ko sa mga pamilya ko. Bumalik siya sa pag-aaral. Bumalik siya sa pagtatrabaho. And then eventually, nagkaroon siya ng sariling agency, self-agency, para siya din mismo ang mag-inspire sa akin, sa ate ko, sa mga kamag-anak namin, even sa mga apo niya ngayon. Napaka-importante nun kasi para sa akin growing up, sila yung nakikita mo sa bahay eh. Sila yung naririnig mo, sila yung nagtuturo sa'yo ng mga dapat mong i-carry na values, na mga ideas, na mga purpose na panghahawakan mo sa buhay mo. I learned by watching what my mom did when life didn't make things easy for her. Nakita ko na tumatayo pa rin siya, she lets herself cry, pero may mga panahon na bangon ulit, bagong araw to, di ba? Kaya natin to. Next slide, please. One